Bago mo i-scroll ang videong ito, tingnan mong mabuti ang iyong paligid. May naramdaman ka na bang biglang paglamig ng hangin sa isang saradong silid? O nakakita ng isang kislap ng liwanag sa gilid ng iyong mga mata na agad ding naglaho? Sa loob ng libu-libong taon, sinabihan tayo na ang mga ito ay gawa-gawa lamang ng ating malikot na isipan. Sinabihan tayo na ang mga diwata o fairies ay mga karakter lamang sa mga kwentong pambata na nilikha upang patulugin ang ating mga anak. Ngunit, ano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng itinuro sa atin ay isang malaking kasinungalingan? Isang kasinungalingang itinanim upang itago ang isang madilim na katotohanan na hindi pa handang harapin ng sangkatauhan. Sa isang liblib na kuweba sa Caucasus Mountains, isang pangkat ng mga arkeologo ang nakatagpo ng isang bagay na hindi dapat umiral. Isang manuskrito na may edad na 3,000 taon na nakabalot sa balat na hindi nabubulok at nakasulat sa isang wikang hindi galing sa mundong ito. Ang kodigo ng Silokbo ay hindi lamang isang aklat, ito ay isang babala. Hindi ito naglalarawan ng mga maliliit na nilalang na may pakpak na naglalaro sa bulaklak. Ang inilalarawan nito ay ang mga anak ng bituin, mga makapangyarihang nilalang na nagmula sa liwanag, na namuhay kasama ng ating mga ninuno at naging biktima ng ating sariling kasakiman. Sa videong ito, ibubunyag natin ang mga pahina na tekstong ito na itinago ng simbahan at ng mga gobyerno sa loob ng maraming siglo. Malalaman mo ang tungkol kay Lyra, ang huling diwata na nakitang lumuluha ng purong liwanag bago siya tuluyang pumanaw sa isang bakal na kulungan. Ipapakita rin namin sa inyo ang mga fairy circles na nakikita sa Google Earth na hindi may paliwanag ng mga siyentipiko, mga peklat ng enerhiya mula sa isang digmaang naganap bago pa ang Biblia. At higit sa lahat, sa dulo ng videong ito, malalaman mo ang nakapangilabot na dahilan kung bakit sila nagtatago at kung bakit ang tekstong ito ay nagsasabing sila ay pabalik na. Handa ka na bang buksan ang iyong isipan sa isang katotohanang nakabaon sa loob ng 3,000 taon? Huwag kang kukurap dahil pagkatapos ng videong ito, hindi mo na muling titingnan ang kagubatan o ang gabi sa parehong paraan. Ito ang katotohanan tungkol sa mga anak ng bituin. Ang ating kwento ay hindi nagsisimula sa isang maaliwalas na aklatan, kundi sa pusod ng kawalan. Isipin mo ang pagpasok sa isang kuweba na ang dingding ay nagniningning hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa mga ukit na tila humihinga. Na matagpuan ang kodigo ng Silakbo, ang mga arkeologo ay nanigas sa takot. Ang balat na ginamit sa manuskrito ay hindi nagmula sa anumang hayop sa mundo. Ito ay tila hinabi mula sa mga selula ng bituin. Ang bawat titik ay gumagalaw, tila isang babala na naghihintay na basahin. Ang mensahe ay malinaw. Kami ay narito bago pa kayo natutong magsalita, at narito pa rin kami nang kayo ay magsimulang pumatay.
Sino nga ba ang mga tinatawag nating diwata? Sa ating imahinasyon, sila ay maliliit. Ngunit ang katotohanang nakasulat sa tekstong ito ay mas kahanga-hanga. Sila ay matatangkad, may balat na tila perlas, at mga mata na walang itim, kundi purong liwanag ng universo. Sila ang nagturo sa ating mga ninuno ng sining ng agrikultura, medisina, at musika. Ang bawat kumpas ng kanilang kamay ay kayang magpabunga ng disyerto. Noong unang panahon, ang tao at ang mga anak ng bituin ay namuhay sa isang perpektong simponya. Ngunit ang simponyang ito ay napalitan ng ingay ng bakal at apoy. Sa gitna ng trahedyang ito ay si Elian, isang batang lalaki na may kakayahang makakita sa kabila ng pisikal na mundo. Ang kanyang kaibigan na si Lyra, ang pinakamaganda sa mga anak ng bituin, ang naging huling koneksyon ng tao sa mahika. Inilarawan sa manuskrito ang isang eksena na wawasak sa iyong puso. Si Lyra, habang umawit sa gilid ng isang lowa, ay napapalibutan ng mga kawal ni Haring Arkon. Si Arkon, na nilalamon ng kasakiman para sa immortalidad, ay naniwala na kung maiinom niya ang dugo ng isang anak ng bituin, siya ay mabubuhay ng walang hanggan. Ang mga diwata, na hindi marunong sa digmaan dahil ang kanilang kalikasan ay paglikha, ay walang laban sa puot ng tao. Ginamitan sila ng cold iron, isang material na nakakalason sa kanilang liwanag. Ang mga anak ng bituin ay ipinakulong sa mga haulang gawa sa bakal na ito, kung saan ang kanilang nagniningning na anyo ay unti-unting naging abo at usok. Ang bawat patak ng kanilang luha na tumatama sa lupa ay nagiging mga perlas ng liwanag na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga taong gustong yumaman. Ngunit ang hindi alam na marami, ang bawat perlas ay nagdadala ng sumpa ng kalungkutan. Ang manuskrito ay nagtapos sa isang madamdaming sulat mula kay Elian, na sa kanyang pagtanda ay hindi kailanman nakalimot. Isinalaysay niya ang gabi ng dakilang paglikas. Nang makita ng mga anak ng bituin na ang mundo ay nilalamon na ng dilim at bakal, nagbukas sila ng isang dimensyon, isang pintuan sa kalangitan. Libo-libong liwanag ang paitaas na lumipad. Iniwan ang isang mundong puno ng digmaan. Ngunit bago sila tuluyang naglaho, iniwan nila ang mga fairy circles. Ang mga bilog na ito ay hindi bunga ng kalikasan. Sila ay mga selyo ng enerhiya, maalaala ng huling sayaw ng isang lahing pinalayas ng ating kalupitan. Bakit mahalaga ang tekstong ito ngayon? Dahil sa ating panahon, ang mga fairy circles ay muling nagniningning sa mga satellite imagery. Ang mga ukit sa kuweba ng Caucasus ay nagsisimulang uminit. Sinasabi ng kodigo na ang mga anak ng bituin ay hindi lamang lumikas upang magtago, kundi upang maghintay hanggang sa muling matuto ang tao na magmahal sa kalikasan. Ngunit may isa pang babala. Kung ang tao ay magpapatuloy sa pagwasak sa mundo, ang kanilang pagbabalik ay hindi magiging isang pagliligtas, kundi isang paghato.
Sa tuwing titingin ka sa mga bituin o makakarinig ng huni ng hangin sa gubat, alalahanin mo si Lyra at si Elian. Ang mahika ay hindi nawala. Ito ay itinago lamang dahil hindi tayo karapat-dapat. Ang 3,000 taong gulang na tekstong ito ay ang ebidensyang kailangan natin upang muling magising. Ang mga diwata ay totoo. Sila ay bahagi ng ating nakaraan at sila ang susi sa ating hinaharap. Huwag mong hayaang ang kwentong ito ay muling mabaon sa limot dahil ang susunod na kislap na makikita mo sa dilim ay maaaring sila na.